Sa unang tingin, ang lalawigan ng Cavite ay tila payapang lupain na hitik sa kasaysayan, bayan ng mga bayani, pook ng rebolusyon at tahanan ng mga makasaysayang gusali at tanawin. Ngunit kung makikinig ka sa mga bulong ng hangin, kung susundan mo ang mga aninong dumaraan sa gabi, matutuklasan mong may mga lihim itong itinatago, mga alamat na pilit binubura ng panahon at mga kababalaghang patuloy na bumabalot sa katahimikan ng gabi. Ano ang naghihintay sa iyo sa lumang Fort San Felipe kapag lumagpas ang hating gabi? Sino ang batang umiiyak sa ilalim ng munisipyo ng General Trias? At totoo nga bang may bangkang ginto na lumulutang sa look na sakay ang mga kaluluwang ligaw? Sa video na ito, samahan ninyo kami sa isang hiwagat kasaysayang paglalakbay sa 7 lugar sa Cavite, mga pook, na hindi lamang mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi mga taguan din ng mga kwentong hindi basta-basta sinasalita. Mga lugar kung saan nagsanib ang katotohanan at kababalaghan, at kung saan marahil ay may mga kaluluwang nananatiling gising, naghihintay, nagbabantay at nagbubunyag. Huwag kang bibitiw, sapagkat ang susunod mong maririnig ay baka hindi na lamang kwento kundi paalala mula sa mga nilalang na matagal nang naghihintay. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator, at mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po, at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Cavite City, San Roque District at Lumang Fort San Felipe. Sa baybayin ng San Roque District sa Cavite City, nakatayo ang Lumang Fort San Felipe, isang muog na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Matatagpuan ito sa loob ng naval base ng Philippine Navy. Tila tahimik at ordinaryo. Ngunit sa bawat batong pader nito, may kwentong nagkukubli. Ayon sa mga matatanda, hindi lang ito naging saksi sa mga labanan, kundi pati na rin sa madugong paghihimagsik. Dito ay sinagawa ang paglilitis at pagbitay sa 13 martir ng Cavite noong 1896 mga bayani na pinagbintangang kasabwat sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Mula noon, maraming sundalo ang nakararanas ng kababalaghan sa paligid, mga yabag sa dilim, bulong sa dingding, at aninong dumaraan sa mga pasilyong walang tao. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang alamat ng itim na kuneho, isang nilalang na sinasabing lumilitaw tuwing gabi sa gilid ng fort. Ayon sa alamat, ang kunehong ito raw ay dating sundalo na isinumpa dahil sa pagtatraidor sa kanyang mga kasamahan. Kapag nasulyapan mo raw ito, siguradong may masamang mangyayari sa loob ng 3 araw. Sa kabila ng takot at hiwaga, nananatili ang Fort San Felipe bilang simbolo ng kabayanihan, kasaysayan, at mga misteryong hindi pa rin lubusang maipaliwanag hanggang ngayon. General Trias, lumang simbahan at munisipyo. Sa puso ng General Trias, Cavite, 2 makasaysayang estruktura ang tahimik na nakatayo, ang lumang simbahan ng San Francisco de Malabon at ang lumang munisipyo. Sa unang tingin, tila ordinaryong bahagi ng kasaysayan, ngunit kung makikinig ka sa mga kwento ng matatanda, malalaman mong may bumabalot na misteryo sa mga batong ito. Ang simbahan na itinayo noong 1769 ay hindi lamang lugar ng pananampalataya.
Ayon sa mga taga roon, tuwing madaling araw, may naririnig na koro ng mga boses na umaawit sa loob kahit walang misa, kahit sarado ang pintuan. May ilan ding nagsabing may matandang lalaking nakasuot ng lumang abito na lumalakad sa loob at bigla na lamang naglalaho sa altar. Sa kabilang banda, ang lumang munisipyo ay minsang naging kampo ng mga revolusyonaryo. Sa gabi, may mga nakakakita raw ng makalumang sundalo na nagbabantay sa mga bintana at ang tunog ng mga lumang makinilya ay minsang maririnig bagamat matagal nang wala itong gamit. At narito ang pinakatanyag na alamat. Ang batang nawawala, isang batang lalaki na hinihinalang anak ng isang katipunero na tumakbo at nagtago sa basement ng munisipyo upang umiwas sa mga Kastila. Ngunit hindi na muling nakita. Hanggang ngayon, may mga kwento ng bata na umiiyak sa ilalim ng gusali, humihingi ng tulong, ngunit walang makakita sa kanya. Sa mga mata ng kasaysayan, ang General Trias ay bayan ng bayani. Ngunit sa mga gabi ng katahimikan, ito rin ay bayan ng hiwaga at kababalaghan. Mount Palaypalay, Pico del Oro. Sa hangganan ng Cavite at Batangas, matatagpuan ang isa sa pinakamagandang bundok sa Timog Luzon, ang Mount Palaypalay, mas kilala sa tawag na Pico del Oro. Dahil sa tuktok nitong kahugis ng tukanang loro, ito'y naging paboritong akyatin ng mga adventurer. Ngunit sa likod ng ganda, may mga kwentong matagal nang ibinubulong ng mga naninirahan sa paligid. Ayon sa mga katutubo, ang bundok ay sagrado. Noon pa mang panahon bago dumating ang mga Kastila, pinaniniwalaang ang bundok ay tirahan ng mga diwata at anito, mga espiritong tagapangalaga ng kalikasan. Isa sa pinakatanyag na alamat ay ang diwata ng loro, isang engkantadang babae na sinasabing nagbabantay sa bundok at nagpapakita lamang sa mga taong may malinis na puso. Maraming climbers ang nagulat ng kakaibang karanasan, gaya ng pagkawala ng signal, bigla ang lamig kahit tirik ang araw, at ang naririnig na mahihinang panaghoy sa gitna ng kagubatan. May mga naitalang insidente ng mga nawala sa trail na tila ginulo raw ng hindi nakikitang nilalang. Pero ang pinakatumatak sa marami ay ang kwento ng huling hakbang, isang misteryosong bahagi sa trail kung saan sinasabing may espiritu ng isang lalaking nahulog sa bangin. Kapag ika'y aakyat, mararamdaman mo raw na parang may humihila sa iyo pababa isang babala na hindi lahat ng ganda ay ligtas. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ng likas na yaman at kababalagan ang Mount Palaypalay. Isa itong paalala na sa bawat gubat, sa bawat ulap na bumabalot sa tuktok, may mga lihim na hindi basta-basta ibinubunyag. Tejeros Convention Site, Rosario. Sa bayan ng Rosario, Cavite, matatagpuan ang isang tahimik na gusaling bato, ang Tejeros Convention Site. Sa kasaysayan, dito naganap ang isang makasaysayang pulong noong Marso 22, 1897, kung saan itinatag ang kauna-unahang revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas sa gitna ng tensyon ng katipunan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, hindi lamang politika ang nanahan sa lugar na ito, kundi pati na rin ang mga kaluluwang tila naiwan sa gitna ng hindi pagkakaunawaan. Ayon sa mga taga roon, tuwing gabi, may mga naririnig na maiinit na pagtatalo at palakpakan mula sa loob ng lumang gusali, lalo na kapag walang tao. May ilang nagkukwento na habang naglalakad sa paligid, bigla raw silang makakakita ng mga lalaking nakasuot ng barong Tagalog at sombrero, ngunit paglingon, wala namang kahit sino.
Ang pinakakilalang alamat ay ang kwento ng kaluluwang umiiyak sa silid. Isa raw itong revolusyonaryong hindi natanggap ang kinalabasan ng halalan. At hanggang ngayon ay umiiyak sa loob ng silid kung saan isinagawa ang bilangan ng boto. Sinasabing kapag may biglaang malamig na ihip ng hangin habang ikaw ay nag-iisa sa loob, iyon na ang kanyang presensya, nagbabantay pa rin, naghahanap ng hustisya. Ang Tejeros Convention ay simbolo ng ating kasaysayan, ngunit sa bawat pader nito ay tila may mga lihim at damdaming na natiling hindi na ilahad at patuloy na bumubulong sa mga susunod na henerasyon. Patungan Cove, Maragondon. Sa liblib na bahagi ng Maragondon, Cavite, naroon ang isang paraisong tila nalilihim sa mata ng mundo, ang Patungan Cove. Sa taglay nitong malakristal na tubig, puting buhangin, at likas na katahimikan, marami ang naakit. Ngunit sa ilalim ng kanyang ganda, may mga kwentong matagal nang ibinubulong ng dagat at bundok. Ayon sa matatanda, ang Patungan ay dating tagpuan ng mga katutubong, mangkukulam at babaylan. Sa gitna ng gabi, dito raw isinasagawa ang mga ritual ng panawagan sa kalikasan at minsan pa ay sa mga espiritong hindi matahimik. Hanggang ngayon, may mga residente at mangingisda na nagsasabing nakakakita sila ng mga ilaw na lumulutang sa karagatan tuwing kabilugan ng buwan kahit wala namang bangka o tao. Isa sa mga alamat na bumabalot dito ay ang kwento ng dalagang bato, isang babae na minahal ng isang diwata ng bundok. Nang pilitin siyang ipakasal sa isang dayuhan, tumakbo siya palayo at nagtungo sa cove, ngunit hindi na muling nakita. Kinabukasan, sa mismong dalampasigan, may batong kahugis ng isang dalagang nakayuko. Pinaniniwalaang siya raw ay isinumpa upang hindi na maagaw ng iba. May mga kabataang nagkamping sa lugar ang nagulat na naririnig nila ang pag-iyak ng babae sa 10 oras ng gabi habang ang dagat ay tila biglang nagagalit kahit walang bagyo. Ang Patungan Cove ay tunay na kayamanang likas, ngunit sa bawat alon at ihip ng hangin, dala nito ang mga alamat na bumabalot sa kanyang katahimikan. Isang paalala, ang bawat paraiso ay may kasaysayang dapat igalang at kababalaghang kailangang igalang din. Lok, Nasugbu, border area ng Cavite at Batangas. Sa pinakadulo ng Cavite, kung saan nagtatagpo ang hangganan ng Maragondon at Nasugbu, Batangas, matatagpuan ang tahimik ngunit misteryosong baybayin ng Look. Sa araw, isa itong paraisong may malinaw na tubig at tanawing bundok, ngunit kapag lumalim ang gabi, unti-unting bumabalot ang katahimikan at ang mga lumang kwento ay muling nabubuhay. Ayon sa mga matatanda, ang Look ay hindi basta-basta lugar. Noong unang panahon, pinaniniwalaang ito ay sagradong daungan ng mga sinaunang babaylan. Dito sila nagtitipon upang mag-alay ng ritual sa mga espiritong dagat at bundok. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga nakakarinig raw ng tambol at awitin ng mga tinig na tila nagmumula sa kawalan, lalo na kapag may kabilugan ng buwan. Isang alamat ang paulit-ulit na binabanggit ng mga taga roon, ang Bangkang Ginto. Isang bangka raw na lumilitaw lamang kapag dapit hapon, walang sakay at tila lumulutang sa ere. Sinasabing ito raw ay sinasakyan ng mga kaluluwang hindi matahimik, mga ligaw na mandirigmang nawala sa digmaan ng panahon ng pananakop. At may mga kabataang nagsabing habang nagkakamping sa baybayin, bigla raw silang nawawala sa mapa ng GPS at may sandaling parang inuulit ang oras, umiikot sa parehong lugar na para bang nakulong sila sa oras ng mga nawawalang kaluluwa.
Ang Look ay hindi lang hangganan ng dalawang lalawigan, ito rin ay tagpuan ng nakaraan at kasalukuyan ng mundo ng tao at espiritu. Sa bawat hampas ng alon, may dalang paalala, huwag kalilimutan ang kasaysayan at igalang ang mga nilalang na nananatiling gising kahit sa katahimikan. Corregidor Island. Sa bungad ng Manila Bay sa pagitan ng Cavite at Bataan, naroon ang isang isla na tila nakatingin sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang Corregidor Island. Kilala ito bilang The Rock ng mga sundalo, isang matibay na muog noong panahon ng digmaan. Ngunit sa likod ng mga sirang kanyon, guho ng mga tunnel at lumang barracks, may mga kwento ng kababalaghan na hindi kayang burahin ng kasaysayan. Daan-daan at 5 sundalo Pilipino, Amerikano at Hapones ang nasawi dito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Marami ang hindi na nailibing ng maayos, kaya't pinaniniwala ang hindi matahimik ang kanilang kaluluwa. Sa gabi, may mga bumibisita na nagsasabing naririnig nila ang tunog ng mga lumang sapatos militar na nagmamartsa. At minsan, may mga sigaw ng sundalo sa Ingles at Nihongo na nagmumula sa Malinta Tunnel. Ang pinakatanyag na kwento sa isla ay ang aninong walang mukha. Isang sundalo raw na umiikot sa barracks, may kasuotang pangdigma. Ngunit kapag tumambad sa liwanag, wala itong mukha. Sinasabing isa siya sa mga nasabugan ng granada sa loob ng tunnel at hanggang ngayon ay nagbabantay pa rin sa kanyang tinatawag na huling himpilan. May mga tour guide na tumigil na sa pagsama sa mga gabi-gabing exploration. Dahil umano'y may mga bisitang biglang napapahiwalay at matatagpo ang tulala sa loob ng silid, umiiyak, kahit hindi nila alam kung bakit. Ang Corregidor ay buhay na alaala ng kabayanihan. Ngunit isa rin itong isla ng mga multong mandirigma na sa bawat pag-ihip ng hangin, tila may bulong na nagsasabing, hindi pa tapos ang aming laban. Ang kasaysayan ay hindi lamang nakaukit sa mga aklat o lumang pader. Ito'y buhay na alaala na nananatili sa paligid natin. Ngunit sa likod ng mga monumento at tahimik na mga gusali, may mga kwento ring hindi isinulat. Mga kwentong nagmumula sa mga bulong ng nakaraan, sa mga aninong dumaraan, at sa mga paniniwalang pilit isinantabi ng modernong panahon. Sa pagtuklas natin sa kasaysayan, huwag nating kalimutang pakinggan ang mga hiwagang kasama nito, sapagkat dito natin tunay na mauunawaan ang lalim ng ating pagkatao bilang Pilipino. Naipapasa ba talaga natin sa susunod na henerasyon ang buong katotohanan ng ating kasaysayan, kasama na ang mga misteryo at alamat na bumuo sa ating pagkakakilanlan? Hindi sapat ang pagbasa at pag-alala lamang sa mga petsa ng kasaysayan. Ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula sa pakikinig sa mga kwento, maging ito man ay kababalaghan, alamat, o kasaysayang pilit kinukubli ng panahon. Sa pamamagitan ng mga ito na ipapasa natin ang mas malalim na diwa ng ating kultura at pagkatao na hindi kayang burahin ng makabagong mundo. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng kababalaghan, kasaysayan, at mga alamat na hindi basta-basta maririnig sa iba, dito ka na sa tahanan ng mga hiwaga. I-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento ng Hiwaga, ang iyong paboritong kanal ng mga misteryo at kwentong Pilipino. Pindutin mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makaalam kapag may bago kaming kwento ng kababalaghan at kasaysayan na ilalathala. Dahil sa Kwento ng Hiwaga, ang nakaraan ay muling nabubuhay at ang hiwaga ay palaging naghihintay sa mga handang makinig. Mag-isip, magtanong, at tuklasin.